Noong 2002 ginawa ni LeBron James ang cover ng Sports Illustrated. Bilang ang pinili pagkalipas ng 20 taon ginawa ni Ronnie James ang cover ng Sports Illustrated. Gaya ng sinabi sa publiko ng piniling anak na si Brown. Gusto niyang makipaglaro kay Brownie sa NBA ngunit yun ba ay isang ama lamang na pagnanasa. Mayroong 40 na nakatatanda sa mataas na paaralan mas mataas ang ranggo kaysa kay Brownie. At maraming mga coach sa kolehiyo ay hindi isinasaalang-alang si James. Isang nangungunang talento kaya kung ano ang maaari naming asahan mula sa isang 6 na talampakan 3 LeBron Jr. Magiging superstar talaga siya gaya ng tatay niya o 4-star player lang siya na may 5-star name. Si LeBron James Jr. ay ipinanganak noong ika-6 ng Oktubre taong 2004. At ang kanyang buong buhay ay kanyang ama si LeBron Sr. ang nag-ayos sa kanya para maging basketball player. Dahil kaya niyang maglakad may hawak na basketball si Ronnie. At habang nag-warm up si LeBron madalas niyang nakikita ang junior dribble at shoot. Sa mga palapag ng NBA naglaro si Brownie ng soccer sa tabi ng basketball. Ngunit hindi siya pinayagan ni King James na maglaro ng football o hockey dahil sa mga alalahanin sa pinsala sapat na mabilis. Ang nakababatang si James ay nagsimulang maglaro ng basketball ng eksklusibo. At noong 2014 nagsimula kaming makakita ng unang sulyap kay Brownie. Bilang isang basketball player si Brownie ay hindi gaanong magaling na player noon. At ito ay lubhang kakaiba na ang isang 9 na taong gulang ay nakakakuha ng pambansang atensyon. Pero ganyan ang buhay kapag anak ka ni LeBron pinangunahan ng 2015 Brownie ang Gulf Coast Blue Chips. AAU team sa ika-4 na baitang championship sa Sports Summer Jam sa Dallas. Sa oras na yun matipuno nakatanggap na ng basketball. Alok ng scholarship mula sa mga universidad marami sa hindi pagsang-ayon ng kanyang ama. 3 Division I na kolehiyo sinusubukan na i-recruit si LeBron James Jr. Na nasa ika-4 na baitang pa lamang sinabi ni King James na dapat itong maging isang paglabag. At ang mga kolehiyo ay hindi dapat nagre-recruit 10 taong gulang na bata. Sapat na ang pressure niya sa anak ni LeBron James. Halika na ang ibig kong sabihin ay parang walang kahihiyan ang tao. My God noong Marso ng 2018 si James Jr. ay tumulong sa Blue Chips. Nanalo ng titulong John Lucas All-Star Weekend sa Houston. At makalipas ang isang buwan ay natapos ang kanyang Blue Chips na walang talo. At inangkin ang under-13 championship sa isa pang AAU tournament. Nang lumipat ang kanyang ama sa LA para maglaro sa Lakers. Nag-enroll si Ronnie sa Crossroads School pagsama sa anak ni Shaquille O'Neal na si Shakir. Gayunpaman dahil siya ay nasa ika-8 baitang pa lamang. Hindi makasali si Ronnie kay Shakir sa varsity team. At ang dalawa ay hindi kailanman naglaro ng magkasama tulad ng kanilang mga ama. Dahil noong Mayo taong 2019 lumipat si Bronny sa Sierra Canyon. Para sa kanyang unang taon sa high school pumasok siya sa private school. Kasama ang anak ni Dwayne Wade Sr. Zerway sa mga susunod na buwan. Sinundan si James sa Sierra Canyon ng 2 5-star recruit. Nakatatanda Brandon Boston Jr. na ngayon ay naglalaro para sa Clippers. At Zer Williams na nadraft sa ika-10 sa pangkalahatan noong 2021 ng Grizzlies. Kasama sina James at Wade sa squad at 2 paparating na manlalaro ng NBA ang Sierra Canyon ay itinuturing na isa sa pinakamahusay mga koponan sa basketball sa high school noong ika-21 ng Nobyembre taong 2019 ginawa ni Bronny ang kanyang debut sa high school umiskor ng 10 puntos mula sa bench sa isang blowout na panalo laban sa Montgomery High School makalipas ang 3 linggo dumating ang pinakamalaking pagsubok sa karera ni Bronny. Naglaro ang Sierra Canyon laban sa St. Vincent St. Mary, na siyang alma mater ni LeBron at isang high school kung saan siya pumasok sa NBA. Kasama ang 2 niyang magulang at sa harap ng 13,000 iba pang manonood. Umiskor si James ng game high na 15 puntos mula sa bench. Kabilang ang isang magnakaw at ipagpatuloy ang layup upang aisil ang isang 50-siyam. 56 na tagumpay para sa Blazers siya ay pinangalan ng most valuable player ng laro. At hawak ang MVP trophy kasama ang kanyang ipinagmamalaki na ama. Ronnie James sa pinakamahusay na pagganap ng kanyang kabataan. Karera sa high school na naging isa lamang sa mga laro ng ang season kung saan umiskor si Ronnie ng double figures. Ang ganda ng saklaw dahil freshman pa lang siya sa 5-star seniors. Hindi siya nakakuha ng maraming pagkakataon para makapuntos. At nag-average lang siya ng 4 na puntos sa 15 minuto bawat laro sa susunod na taon. Nang umalis ang Boston Jr. Williams at Wade sa koponan, si Ronnie ay dapat na makakuha ng mas maraming minuto. At awtoridad sa pangkat ngunit sa kasamaang palad ay hindi yun nangyari. Dahil sa pandemya ay naantala ang panahon at nang sa wakas ay nagsimula na. Nasugatan ni Ronnie ang kanyang meniscus at kinailangan ng operasyon. Sa huli ay nababagay siya para sa playoffs pero dahil kagagaling lang niya from a serious injury. Naglaro lang siya ng ilang minuto kada laro junior year niya. Ay ang kanyang unang buong season na bumalik mula sa pinsala. Pero hindi na naman niya kayang gampanan ng leading role. Naglalaro sa tabi ng number 2 ranggo na senior at isang 5-star recruit. Amari Bailey at iba pang mataas na ranggo ng mga prospect.
Parang Johnny Wright at Ramel Lloyd, hindi kailanman maaaring maging lalaki si Ronnie. At talagang role player siya sa kabila ng pagiging LeBron James. Gayunpaman, napapaligiran ng mga hinaharap na manlalaro ng NBA. Nagbayad ng dividendo sanhi nito, hindi siya kailanman inaasahan na maging pangunahin. Nakakasakit na opsyon na pilitan si Brian na bumuo ng iba pang mga kasanayan upang mag-ambag. Natuto siyang maglaro ng mahusay sa pagtatanggol ng bola. At sa antas ng mataas na paaralan, itinuring siya ng maraming scout na isang elite perimeter. Iba ng defender si Franny ay napilitang pumili ng kanyang mga pwesto na nagbigay daan sa kanya upang bumuo ng off-ball movement. At basketball IQ, katulad ng kanyang ama si Franny, ay isang napakatalino na manlalaro. At hindi niya pinipilit ang mga bagay at naglalaro sa loob ng daloy ng pagkakasala. Bilang isang junior, si Ronnie ay naglaro ng alinman sa point guard. O isang shooting guard, gumalaw si Ronnie at inalis ang layop sa salamin. Karamihan nagsisilbing off-ball scorer at spot-up shooter. Swabe ang jump shot mechanics niya at mayroon siyang hanay ng NBA. Ang kanyang karera sa hinaharap ay higit sa lahat nakadepende sa kakayahang itumba ang 3-pointers. Kahit ay pinakita niya na kaya niyang mag-splash ng mga jumper mula sa dribble. Maaaring mapabuti ang pagpili ng Ronnie shot at siya ay madaling kapitan ng pagkuha ng mataas na pinagtatalunan. Buti na lang mababa ang percentage shots na mana niya ang pagsabog at pagiging atleta ng kanyang ama. Upang bumaba at lumipad sa itaas ng gilid, gayunpaman, nagpupumilit pa rin si Bronny na matapos sa trapiko. At hindi umaatake ng madalas hanggat kaya niya, ngunit may matibay na frame si Bronny. At habang siya ay balto at lumalaki sa kanyang katawan, ma-absorb niya ang contact at pagbutihin ng kanyang pagtatapos sa pintura. Lalo na dahil mayroon na siyang malaking pagbabago sa bilis. Ay ambidextrous at kayang tapusin gamit ang dalawang kamay. Ang pinakamalaking lugar para sa pag-unlad sa puntong ito. Tiyak ang kanyang hawakan habang siya ay may mahusay na basketball IQ. Mahusay na pangitain at hindi makasarili, marami sa kanyang mga turnovers ay dumating kapag siya ay humahawak ng bola. Sa half court, kailangan niyang higpitan ang dribble. At hawakan ng bola pababa sa lupa, minsan dinidribble niya ang bola habang nakatayo ng masyadong patayo. Na nagpapahintulot sa mas maliliit na tagapagtanggol na kunin ang kanyang mga bulsa. At nakawin ng bola ito ay maaaring maiugnay sa isang limitadong tungkulin. Bilang pangunahing tagahawak ng bola, pero dahil malamang posisyon niya sa NBA. Magiging point guard dahil sa height niya, yun ay isang lugar kung saan ang Bronny ay kailangang pagbutihin. Gayunpaman, Matipuno nagpapakita ay malaking pagpayag na ilipat ang bola sa kalahating korte. At hindi siya naglalaro ng agenda upang maka-score ng 30 puntos sa bawat laro. Na isang mahusay na tanda ng kapanahunan bawat scout na nag-evaluate ng Bronny. Na nilalaro niya ang laro sa tamang paraan, paggawa ng dagdag na pass sa paghahanap ng bukas na tao. O pagbagsak ng bola sa poste kung makakita siya ng mismatch. Si Wally ay maaaring medyo hindi makasarili minsan. Ito ay higit na tinitingnan bilang isang depekto dahil lang sa apelyido niya. At dahil inaasahan ng lahat na siya ang mangibabaw. Tulad ng kanyang ama noong Abril ng 2022 sa panahon ng Nike Elite Youth Basketball League sa Orlando, mukhang hindi komportable si James sa role ng alpha. At ang unang opsyon sa offense, nag-average siya ng 11 puntos habang nag-shoot ng 30% mula sa field. At pag-ubo ng 3.7 turnovers bawat laro, ngunit sa bawat bagong Elite Youth Tournament. Mas naging komportable si James sa kanyang role. Bronny embraced being the guy who created offense. At kinuha ang bola sa kanyang mga kamay kapag ang kanyang koponan ay nangangailangan ng isang balde. Sa EYBL tournament noong Hulyo, humanga si Ronnie sa kanyang shooting. May average na 18 puntos, 6 na assist at 5 rebound. Lahat ng shooting 45% mula sa field at 43% mula sa 3 sa 5 laro. James Jr. ay kasalukuyang naglalaro sa kanyang senior season para sa Sierra. Kanya at ang taong ito ang magiging susi para sa kanyang kinabukasan. Laging streaky shooter pa rin at kailangang pagbutihin ang kanyang hawakan. Maraming gustong-gusto sa laro ni Bronny, ito ang NBA veteran. Kailangan sabihin ni Thaddeus Young matapos siyang mapanood sa paglalaro. Siya ay solid bilang impyerno, ngunit marahil hindi ang piling tao ng mga piling tao. Pero athletic siya, malakas siya, naglalaro siya ng depensa. Si Bronny ay magaling mag-shoot ng bola. Kaya niyang patakbuhin ang posisyon ng point guard. He can play off the ball. I love his game. Inamin ni LeBron na gusto niyang makapasok si Bronny sa NBA. At na gusto niyang makipaglaro sa kanyang anak. Sino ang gusto mong paglaruan? Si Bronny ay number 1 sa aking fucking list. Ang huling taon ko ay paglalaroan ng aking anak. Kung saan man ang Brownies, doon ako pupunta. Gagawin ko ang lahat para makipaglaro sa anak ko. Para sa isang taon ito ay hindi tungkol sa pera sa puntong iyon. Magiging karapat-dapat si Bronny para sa NBA draft sa 2024. At sinabi ng kanyang ama na siya ay halos tiyak na tatahakin ang ruta ng kolehiyo. Para sa 2023 season, bumisita kamakailan ang pamilya James sa Ohio State University. Na nag-alok kay Bronny ng scholarship, pero yun lang ang unang offer ng marami na darating.
Kamakailan ay pumirma si Bronny ng nil deal, ibig sabihin ay makikinabang siya sa kanyang pangalan. Imahe at wangis noong panahon ng kanyang kolehiyo pero kahit hindi niya pinirmahan ng NIL. Hindi naman kasi kailangan ng pamilya niya ng pera. Kaya isang taon ng high school si Bronny at isang taon sa kolehiyo upang mapabuti ang kanyang laro. At maganda para sa NBA kung magiging mabuti ba siya o hindi o baka kailangan makita and well siguro mas makakabuti para sa development niya upang manatili sa kolehiyo ng 2 o 3 panahon. Alam namin na ang kanyang 40 taong gulang na ama magtutulak para makapasok siya sa NBA noong 2024. Ang mag-ama hindi kasabay na naglaro sa NBA pero malakas ang pakiramdam namin na maaaring magbago sa loob ng 2 taon, sabi ni Bronny. Mas gusto niyang makipaglaro sa akin kaysa sa akin binaril sa puso.